Arranged Marriage to Mr. Agent. Written by Shang Shang. Oh, bakit raw tumawag si tita sa'yo, Rico? Tanong nitong kaibigan ng binata na si Tim. Nasa training pa sila at sa susunod na linggo ay ang graduation nila. Ibig sabihin nun ay isa na sila sa mga agent na makakasama sa mga bigating misyon. Nagkibit-balikat naman si Rico at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng baril. Baka naman nangangamusta lang sa'yo. Ewan ko, palagi na lang tumatawag. Alam mo naman si Ma'am, hindi ako pwedeng tumutok sa cellphone ko. Inilapag nila ang inaayos na baril at muling kumuha ng bago. Tinapik naman ng kaibigan nito ang balikat ni Rico. Umuwi ka muna, samahan kita. Bukas hanggang sa susunod na linggo, wala naman tayong gagawin na training. Maghihintay na lang tayo ng graduation natin. Suwestyon ni Tim kay Rico. O sige na nga. Inis na sagot ng binata. Kinabukasan ay maaga silang umalis sa barracks upang umuwi sa lugar nila. Pagkarating nila ay kaagad na sumalubong ang kanyang ina sa kanila. Ma'am, bakit naman kayo tawag ng tawag? Tanong niya. Kasi iho, ikakasal ka na. Maligalig nitong sagot sa anak. Halos hindi mag-sink in sa utak ni Rico ang narinig. Agad siyang pumasok sa loob at nakita ang babaeng mukhang papakasalan nito. Rico, siya si Amaya Julian. Pakilala ng kanyang ina. Ma'am, nasisira na ba kayo? Hindi ako magpapakasal kahit kanino. Kaagad nitong react. Rico, sinusuportahan kita dyan sa pagiging agent mo kaya suportahan mo ko sa desisyon ko para sa'yo. Ilang taon ka na? Wala ka pa rin pinapakilala sa akin. Ano? Hihintayin mo na uugod-ugod na ako sa lupa bago mo ko bigyan ng apo? Ma'am, hindi naman sa ganun. Pero wala akong gusto dyan. Hindi ko nga kilala yan tapos ipapakasal mo na lang ako sa kung sino-sino. Huwag kang mag-alala, Rico. Hindi rin kita gusto, no? Saka, kung hindi lang ito para sa kapangyarihan na hahawakan ng angkan natin, hindi ako papayag. Huwag kang mag-alala. May makukuha tayong benefits pareho. Sabat ng dalaga na si Amaya. Isang politician ng ama ni Rico at mukhang yayamanin ang ipapakasal sa kanya base sa sinabing kapangyarihan na makukuha nila. Siya ang anak ni Governor Julian. Kapag nasama sa angkan natin, mas lalakas tayo sa darating na eleksyon. Ani ng kanyang ina. Ma, hindi ako ang tatakbo sa politiko sa eleksyon. Bakit ako magpapakasal? Tanong nito sa ina. Rico, ayoko. No way, ma'am. Ayoko matali sa babaeng hindi ko naman mahal. Pagsabat ng binata. Hindi ka pwedeng tumanggi, Rico. Lahat sila ay napatingin sa kanyang ama na kakarating lang mula sa munisipyo. Dad, hindi mo ko pwedeng diktahan sa buhay ko. Sabi ko, son, kailangan nyo lang ng marriage for protection dahil may nagtatangka sa buhay ng anak ni Governor, si Amaya. At alam ko na next week ay agent ka na. Mas makakakilo sa mga tauhan na pinapahanap namin sa gustong magpapatay kay Gov kung nasa paligid ang anak niyang babae. Paliwanag ng kanyang ama. Kailangan kasalang solusyon? Yes. Hindi nila magagalaw ang anak ni Gov kung nakabuntot ka. Sagot muli ng ama. Bodyguard na lang, Dad, please. Hindi ko talaga kaya ang gusto niyo. Anak, please. Para sa pamilya rin natin itong kasunduan. Marahas na huminga si Rico at napatingin sa kaibigang si Tim na nanonood lang sa eksena nila. Kailan ang kasal? Walang gana nitong tanong. Bukas mismo. Excited na sagot ng kanyang ina. Fine. Niyakap siya ng kanyang ina at tinapik naman sa braso ng kanyang ama. Thank you, son. So, I guess wala kang kawala. Bakit ka pumayag agad? Alam mo naman na tototanggi ako. Tapos ikaw bibigay ka agad. Ayoko na ikasal sa'yo, no? Sabi ni Amaya nang makaalis ang parents ni Rico. Pwede ba? Hindi lang ikaw ang may ayaw, no? Huwag kang feeling aping-api. Dahil ako naiipit sa gulo ng pamilya mo. Inis naman na saad ng binata. Kainis? Nagmarcha na naglakad palabas ng mansyon ng dalaga. Mukhang mapapaaga ang pagkakatali mo, kaibigan ko. Sabay halakhak ni Tim nang malakas na ikinasama ng tingin ni Rico sa kanya. Hindi ako magpapa-under sa babaeng yan, no? Wala nga akong balak magka-girlfriend. Asawa pa kaya? Basta, plastic na kung plastic ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi kaya mahulog ka niyan? Pang-aasar sa kanya ng kaibigan.
Isa pa talaga, Tim. Sasakalin kita. Banta ng binata. Hindi naman natinag si Tim at mas lalong tumawa ng tumawa dahil sa itsura ni Rico. Sabay silang kumain. Hindi maipinta ang itsura ni Tim habang nasa hapag. Close kasi ang dalaga sa parents niya. Habang ang kaibigan niyang si Tim ay nakikihalubilo sa kanila. Tumayo na lamang siya at hindi na inabala na ubusin pa ang kinakain na kagad namang napansin ng mga kasama niya. "Oh anak, tapos ka na?" Tanong ng kanyang ina. "Ma'am, biglang sumakit ang ulo ko. Itutulog ko na lang po muna. Good night po." Hindi na hinintay pa ni Rico ang isasagot ng ina at nauna nang umakyat sa kwarto nito. Ramdam ni Amaya na hindi siya gusto ni Rico, ngunit wala rin naman siyang choice kundi ang pumayag. "Gaano ka gwapo ang anak nila, Maya?" Tanong ng kanyang nag-iisang kaibigan. "Well, in fairness, gwapo at hot siya. Buong akala ko talaga pangit siya. Malay ko bang anak pala ng isang Adonis. Crush mo na, no? Hala siya." Hindi maiwasan na magkulay kamatis dahil sa naging tura ng kaibigan nito. "Ewan ko sa'yo. Sige na nga, bye na." Inis nitong sabi. Aaminin ng dalaga na humanga siya sa angking kagwapuhan ng binata. Buong akala niya kasi ay hindi ito tulad ng nai-imagine niyang fiction character. Mas gwapo pa pala. Aba, hindi ito lang mapapangsawa ko, no? Di bali nang maikasal nang hindi niya ako mahal, kaysa sa pakawalan ko pa siya. Kausap ni Amaya ang larawan nito sa kanyang cellphone. Napabalikwas naman ang bangon ng dalaga nang may marinig na katok sa kanyang pinto. "Mommy? Bakit po?" "Anak, I'm so happy for you. Ikakasal ka na bukas." Nakangiti pang sabi ng kanyang ina. Nagkunwari siyang nakasimangot. Sa totoo lang ay noong una ay ayaw niyang magpakasal. Ngunit nang malaman at makita niya ang itsura ng anak ng congressman, aba ay hindi na siya aatras pa. "I'm sorry anak ha, pero ito lang ang way para mailigtas ka namin sa gulo. Anyway, nasabi sa akin ng pamilya Del Fiero na nakilala mo na daw ang uniko iho nila. How's he? Gwapo ba?" "He's fine for me, I guess." Matamlay niyang sagot, ngunit sa kaloob-looban niya ay nagtatalon sa kilig ang dalaga. Mabait naman daw yun at wala pang naging girlfriend kaya less issue. "O sige na ha, at baka mapuyat ka pa sa kasal niyo bukas." Sabi ng kanyang ina bago siya iniwan. Nakangiti naman na bumalik sa kama ang dalaga. Excited na sa kasal nila bukas. Simple lang ang dinaos na kasal dahil sa delikado pa ang sitwasyon ni Amaya. Tanging mga kamag-anak, magulang ng ikakasal at mga kasama sa listahan ng kasal ang naroon. "O Rico, congrats ah!" Bungad na bati ni Tim kay Rico. Kaaga-aga ay nasira lalo ang umaga ng binata dahil sa kanina pa nangaasar ang kanyang kaibigan. "Isa pa talaga, Tim. Kapag hindi ka tumigil dyan, ipapakaladkad kita sa security ng kasal." Banta muli ni Rico, ngunit sadyang kilala na siya ng kanyang kaibigan at hindi ito natinag. Lumapit ang organizer at sinabing nasa labas na ang bride. Hindi maintindihan ni Rico kung bakit siya kinakabahan, gayong wala naman silang interaksyon ng dalaga at hindi niya ito mahal. Habang papalapit sa kanya ang dalaga ay hindi ito mapakali. Tila ba'y mahal na mahal niya ang babaeng papalapit sa kanya. Malalim na lamang na huminga si Rico at hinintay na dumating ang kanyang bride. Sinalubong si Amaya ng kanyang ina at ama, saka inabot ang kamay ng dalaga sa binata. Ilang minuto na lang ay mag-asawa na sila. Habang nagseseremonya ang pari ay hindi na mapakali si Rico, lalo na't panay naman si Tim sa kakatawa sa kanyang gilid. Hindi naiintindihan ng binata ang pinagsasasabi ng pari. Tanging narinig na lamang nito ang salitang, "You may now kiss the bride." Nagharap ang dalawa at hindi alam ni Rico kung ano ang gagawin. Kiss the bride daw, kaya kailangan niyang plastikin ang halik. Dahan-dahan itong inalis ang belo na suot ni Amaya at dahan-dahan na nilapit ang muka. Masuyod na hinalikan ni Rico si Amaya. Tumugon naman si Amaya. Biglang napabitiw si Rico dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Nagpalakpakan ang lahat ng naroon. Pagdating sa reception ay simple lang din. Kain sa mansyon ni Rico. Abala si Amaya sa pag-i-entertain ng kanyang mga bisita. Nagiinuman naman si Rico at Tim sa tabi. "Congrats pare ko. Umuwi ka lang sa bahay niyo, bigla ka nang nagkaasawa."
Humahalakak na sabi ni Rico. Sira ka talaga. Sabay batok nito sa kaibigan. Kanina ka pa inis na ako sa'yo. Alam mo naman na hindi na bago yung fixed marriage na yan. Ang kailangan mo lang gawin ay pakisamahan ng asawa mo. Kung hindi mo matutunan na mahalin, di pakawalan mo. Saan ni Tim? Anong ibig mong sabihin? Ito lang maganda si Amaya. Why don't you give her a chance? Hindi siya mahirap pakisamahan. Magkaroon kayo ng deal para hindi naman puro kaplastikan kayo, no? Kung after months at hindi nag-work ang marriage, then set her free. Ganun lang naman yung kadali Kung nag-work ang fixed marriage, di wag mo nang pakawalan pa. At paano kung isa lang sa amin ang nahulog? Pero yung isa hindi na masuklian yun. Kung mahal mo, ibibigay mo lahat para sa taong yun. At kung kinakailangan, pati kalayaan niya, ibigay mo. Aanhin mo siya kung ikaw lang ang lumalaban. At siya ay iba ang pinaglalaban. Sige nga. Kasi kung kayo talaga kahit ibig sabihin pa nun ay maghintay ka ulit ng ilang taon bago siya makasama. In love ka ba? Mapanuri na tanong ni Rico sa kaibigan. Loko. Kanino naman raw? Inis naman itong tanong sa kaibigan. Di ba may binabakuran ka sa kabilang headquarters? Yung training nilang palpak kung tawagin? Ang pisang panunokso ni Rico sa kaibigan. Loko ka. Bakit mo nga pinupunta sa akin ng usapan? Ikaw ang mag-aasawa, hindi ako. Tawang-tawa si Rico nang makabawi sa kaibigan. Madaling araw na nang matapos ang party. Lahat ay matutulog na. Ngunit si Amaya ay halos gusto nang lumipad palabas ng mansyon dahil kasama na nito sa iisang silid si Rico. Nagtalokbong siya ng kumot at nagkunwaring tulog nang marinig niya ang ingay mula sa banyo. Narinig na nito ang yapag ng kanyang asawa. Humiga ito sa tabi niya at dahan-dahan na inayos ang kumot nila upang hindi siya maabala. Hindi tuloy maawasan ni Amaya na kiligin dahil gentleman rin pala si Rico. Hey, are you up? Rinig nitong tanong sa kanya. Hindi siya kumibo at nanatiling nang tutulog-tulugan. Tulog na yata. Good night, Maya. Nagulat si Amaya nang tawagin siya ni Rico sa nickname niya. Pagkagising ni Amaya kinaumagahan ay wala na sa tabi nito si Rico. Napansin naman niya na nakaimpake na ang gamit nito sa labas ng kanilang silid. Babalik na ako Maynila. Gusto mo sumama? Nagulantang pa si Amaya nang hinanap ang boses. Halos malaglag ang underwear nito nang mapansin na nakasuot ng sando si Rico at basa ng pawis. Diyos ko naman po, Lord. Ang aga ng ulam sa harapan ko. Bulong niya. Ha? Nagkunwari si Amaya na nag-isip. Kahit ang totoo ay ang bato-batong dibdib ni Rico ang pinagpapantasyahan ng utak niya. Huwag mo pang pagpantasyahan dyan sa utak mo. Wala naman akong kalaban-laban dyan. Hindi alam ni Amaya kung saan lilingon. Gayong sobrang lapit na ni Rico sa kanya. Isang dangkal na lang ay mahahalikan na siya nito. Bahagya na tinulak ni Amaya si Rico sa palayo sa kanya. Hindi na muna siguro sasama. Utal na sagot ni Amaya. Ganun ba? Ikaw bahala. Pero kung may problema ka dito sa mansyon, sabihin mo agad sa akin. Tumango lamang si Amaya. Inilahad ni Rico ang palad niya, kaya nagtataka naman si Amaya. Sasayaw kaya kami? Sa isip-isip niya. Cellphone mo. Isave ko ang number mo. Ani Rico. Ay, asyumera ang peg ko. Dagdag nito sa isipan niya at plastic na ngumiti bago ibigay ang cellphone niya kay Rico. Tiningnan nito ang caller ID. Iko. Nickname nila sa akin. Maya na lang rin ang ilalagay ko sa name mo sa phone ko. So, can I call you Iko instead of Rico? Nagkibit-balikat si Rico. Ikaw, kung saan ka komportable. Okay na sa akin ang asawa ko, honey or hubby. Nakangisi nitong sagot. Naiwan na nakanganga si Amaya. Pag-isipan mo, Maya, para matawag na din kitang wifey or honey. Gustong batuhin ni Amaya si Rico nang suot nitong tsinelas, kung hindi lang ito nakalayo na. Nang maiwan siyang mag-isa, ay nakatunga nga siya sa loob ng mansyon ng mga Del Fierro. Wala ang parents ni Rico dahil urgent meeting sa Senado. Umalis naman si Rico kasama ang kaibigan nito dahil pinaghahandaan nila ang graduation next week. Hindi rin siya maaaring umalis ng mansyon nang walang kasamang security. Sa sobrang bagot niya ay naisipan na tawagan si Rico. Wala kasi siyang makausap. Miss me, ang bilis naman.
Bungad nito. Huwag na pala. Nakalunok ka pala ng aircon. Inis na sabi ni Amaya kay Rico. Seryoso, bakit ka tumawag? May problema ba? Hindi ba talaga ako pwedeng kumalaman lang ng walang security? Daig ko pa ang first lady ng bansa sa dami ng bantay ko Reklamo nito sa asawa niya. O Maya, hindi pwede. Dahil ako ang mananagot sa pamilya mo. Kaya relax ka lang dyan sa bahay. Bye. Magre-react pa sana si Amaya, ngunit pinatay na ni Rico ang tawag. Pangit na yun. Gusto ko gumala ng walang kasama. Pero hindi ako ganun kagaling mag-drive. Kausap ni Amaya ang sarili. Tumayo siya at kinuha ang susi sa drawer saka nagtungo sa likod upang doon dumaan at matakasan ang bantay. Kaya ko naman sigurong imaneho to. Dahan-dahan nga lang. Tama, sabi nga nila, makakarating ka pa rin kahit gaano kabaga ng takbo. Hindi sanay na magmaneho si Amaya dahil siya ay mahigpit na pinagbabawalan ng kanyang parents noon. Nakangiti pa siya na nagmamaneho nang biglang may sumulpot na dambuhalang truck sa daan. Mabilis na umiwas ng daan si Amaya, ngunit sa kasamaan ay nabunggo siya sa isang malaking poste. Mabuti na lang at nakaseatbelt siya, kundi ay lumabas na siya sa sasakyan. Nawalan siya ng malay at nagising na lamang na may ilaw na kumikislap sa kisame. Ipinikit niya ang mga mata at minulat. Oh my God! She's awake! Rinig nitong sabi. Call the doctor! Sigaw naman ng isa. Maya-maya pa ay dumating ng doktor at inusisa si Amaya. May kung anong tinurok sa kanya at muli siyang nakaramdam ng antok. Sa ikalawang pagkakataon ay muli siyang nagising, ngunit hindi na katulad kanina. Malinaw na niyang nakikita ang paligid. Mabuti naman at gising ka na. Dahan-dahan siyang bumangon. Kaagad naman na nakaalalay si Rico sa kanya. Bakit ba ang kulit mo? Nagmadali akong umuwi dito after ko mabalitaan na yung asawa ko ay naaksidente sa kalsada. Magagalit sana ako sa security mo kung hindi ko lang narinig na mag-isa ka lang. Apakakulit mo. Sermon ni Rico sa kanya. Imbis na mainis si Amaya ay hinaplos ang puso niya nang marinig ang sinabi nito. Salamat at nandito ka. After mong ma-discharge, sasama ka sa akin sa Maynila. Wala akong pakialam kung ayaw mo. Basta sasama ka. Uwa mo. Tumango lang si Amaya. Hindi na siya tumanggi nang subuan siya ni Rico. Maiingat rin siya nitong iniga muli. May kailangan ka pa? Tanong nito. Can you stay? I'll stay. Hanggat mauwi kita sa Maynila. Sabi ng doktor, bukas daw ay pwede ka nang ma-discharge. Kaya mamaya habang tulog ka ay aayusin ko na ang bills mo para hindi ka na mahirapan bukas. Saad ng kanyang asawa. Magpahinga ka na at baka mabinat ka pa. Tipong ayaw ni Amaya mahulog kay Rico dahil mukha itong babaero at hinahabol ng mga babae. Alam naman itong marriage for protection lang ang peg ng kasal nila. Maaga pa sa maaga ay naayos ni Rico ang kailangan. Nakahanda na din ang convoy na sasabay sa kanila papuntong Maynila. Habang nasa biyahe sila ay pansinan ni Rico na inaantok si Amaya at pilit lamang nitong nilalabanan dahil wala itong mahigaan. Isandal mo yung ulo mo dito para makatulog ka. Sabay tapik ni Rico sa kanyang balikat. Ngumiti lamang si Amaya at isinandal ang ulo sa balikat niya. Hindi mawari ni Rico kung bakit pagdating kay Amaya ay sobrang lambot niya. Dapat nga ay heartless siya pagdating sa babaeng iyon. Ngunit kabaliktaran ang nangyayari. Pagdating nila sa Maynila ay hindi na inabala pa ni Rico na gisingin si Amaya at binuhat na lamang papasok sa kanyang kondo. Mukhang nahuhulog na tayo Bungad ni Tim sa kanya na nasa pintuan ng kondo niya. Hindi. Cargo ko siya ngayong ako ang asawa niya. Ano yun? Ipapamukha namin sa lahat ng kakilala na hindi totoo ang kasal? Eh di mas napahamak siya. Wow! Defensive! Bahala ka dyan. Basta, ang alam mo, mahal mo na. Di mo lang kayang aminin sa sarili mo. Sabay halakhak nito sa kanya. Tara, inom sa bar. Ano, G? Tara na nga, at nang hindi naman kung ano-ano ang sinasabi mo tungkol sa akin. Asus, mahal mo na kasi, in denial ka pa Hindi na lamang binigyan ng pansin ni Rico ang kaibigan niya. Minsan nga iniisip na niyang magpalit ng kaibigan. Ang kaso ay nasanay na kasi siya na si Tim ang kasangga niya sa kahit saang kalokohan. Pagkarating nila doon ay kung sino-sino na ang babaeng lumalapit sa kanya. Ngunit naiinis si Rico doon. Hindi nito maintindihan dahil kung noon ay gustong-gusto niya na may umuupo sa kanyang kandungan, ngayon ay hindi na.
Para bang naiisip niya na niluloko na nito ang kanyang asawa. Bakit mo pinapaalis sa mga stripper? Tanong ni Tim habang nagsasaya kasama ang dalawang babae sa tabi nito. Wala ako sa mood. Wala sa mood o tinutubuan ka na ng konsensya ng pagtataksil dyan sa asawa mo. Tatawa-tawa si Tim na tinungga ang alak. Buwisit na si Rico sa kaibigan niya. Kung hindi lang nito kilala si Tim ay baka nasapak na ni Rico ang kaibigan sa sobrang inis. Manahimik ka nga, Tim. Nakakarami ka na. Hindi na ako natutuwa. Ngunit tulad ng kanyang inaasahan, ay imbis na matakot sa kanya si Tim ay humagikik lang ito ng tawa. Buong gabi siyang nabwisit kay Tim na walang ginawa kundi biruin siya at tuksuhin kay Amaya. Tipsy na siyang umuwi. Bago pa nito buksan ang pinto ay bumungad na si Amaya na nag-aalala sa kanya. Loko ka! Sabay hampas nito sa balikat niya. Akala ko naman kung nasa na ako. Buti na lang nagtawag ako sa receptionist sa baba. Sa'yo pala to. Hindi na kita ginising. Puyat at pagod ka eh. Sabay daan nito. Lasing ka? Humiga siya sa couch at ipinatong ang kamay sa kanyang noo. Hey! Lasing ka ba? Hindi pa nakontento si Amaya at niyugyug siya. Mas lalo tuloy na buwisit si Rico. Lasing ako. Doon ka sa kwarto ko matulog at dito ako. Huwag kang lalapit sa akin at baka mahirapan akong magpigil at makagawa ng hindi maganda sa'yo. Sige na. Kahit nahalata ni Amaya na nabwisit ito sa kanya ay hindi siya nagawang sigawan ni Rico. Pinalayo lang siya nito. Hindi man lang ito nag-take advantage gayong lasing siya ngayon. Inilak na lamang ni Amaya ang pinto ng kondo niya bago pumasok sa loob ng silid at muling natulog. Maaga nang nagising si Amaya para paglutuan si Rico ng sopas o di kaya naman lugaw. Ngunit baliktad ang nangyari dahil si Rico ang nasa kusina ngayon at abala sa sinangag na kanin. Wala ka bang hangover? Lumingon ito sa kanya. Medyo meron, pero balita ako kasi yung asawa ko hindi marunong magsaing, magprito at magtimpla ng kape. Kaya gumising ako ng maaga para pagsilbihan siya. Nakangiti nitong sabi. Sinabi ni Ma'am sa'yo yan no? It doesn't matter. Maglalapag na lang ako ng plato at ako na maghuhugas. Psh, hindi ka rin daw marunong maghugas dahil nasanay ka na hindi pinapakilo sa loob ng bahay. Mas lalong sumimangot si Amaya. Imbis susubukan na niyang magpa-impress sa asawa, ay wala na dahil sirang-sira ang image niya dito. Matututo rin ako, no? Asik ni Amaya kay Rico. Dapat lang. Dahil gusto ko, housewife lang si wifey. Magbabantay ng anak namin at gagawin lahat ng gawaing bahay. Nakangiti na saad ni Rico. You're not referring to me, aren't you? Bakit? Interesado ka mag-apply? Nakangising tanong ni Rico. Ang kapal mo? Let's have a deal, Maya. Subukan natin kung mag-work ang fixed marriage natin. Kung hindi, edi mag-file tayo ng annulment. Total, nandito na to. Bigyan na natin ng real-to-real chance. Ikaw ba? Kung hindi naman yung laro. Sagot ni Amaya. Lumapit si Rico sa kanya kaya napaatras siya hanggang sa masandal na siya sa dingding. So, from now on, you're my wifey. And I'm your hubby. Right, wifey? Yes. Nagulat si Amaya nang bigla siyang halikan sa labi ni Rico. Every time na nakakalimutan mo ang hobby na tawagin ako, may halik ka. Gets, wifey? Para kang tangari. Muli na naman siya nitong hinalikan sa labi. Sinasadya mo naman yata, wifey. Para ba makarami ka ng kiss sa akin? Kumindat pa ito sa kanya. Hindi alam ni Amaya kung tama pa ba ang ginagawa niya. Pwede bang Iko at Maya na lang? Please? Marahas namang huminga si Rico. Fine, Maya. Mabilis na niyakap ni Amaya si Rico. Mas komportable kasi ako sa Maya, Iko. I'm sorry. Wala yun. Kain na tayo o baka naman gusto mo honeymoon muna. Nanlaki ang mata ni Amaya at hinampas sa balikat ang asawa. Pervert! Sabay silang kumain. Pagkatapos ay si Rico ang naghugas at siya naman ay nagbihis na din. Dahil may pupuntahan sila ngayon ng asawa. I'm done. Lumabas si Amaya mula sa silid at bigla na lamang sumimangot si Rico nang makita ang suot niyang crop top at skirt. Bakit ka nagsusuot ng damit na kulang sa tela? Tapos ang ikli ng skirt. Kita ang legs mo. I'm okay with... Basta,
ka magugulat kung may bigla na lang akong masapak mamaya dahil din sa suot mo. Kitang-kitang ang ganda mo eh. Naiinis ako. Gustong tumawa ni Amaya dahil parang bata si Rico na nakatitig sa kanya. Agent Rico Del Fiero, hanggang titig lang sila sa katawan ko. Hindi nila ako mahahawakan. Kaya tigilan mo nga yung ka-OA-yan mo. Inirapan ni Maya si Rico. Sumimango tuloy lalo si Rico dahil sa sinabi nito. Pupunta pa man din sila sa headquarters at marami pa naman ding babaero doon. Buong biyahe nila ay nagkwekwentuhan lamang ang dalawa. Mula sa hilig nila at mga childhood memories. Mas lalo nilang nakilala ang isa't isa ng dahil doon. Marami silang natutunan ng mga bagay na pagkakapareha nila sa isa't isa. Habang tumatagal na magkasama at nagkwekwentuhan ng dalawa, ay napapanatag na sila sa isa't isa. At hindi malabong mahulog ang mga damdamin nila. Saglit silang kumain sa isang fast food chain at muling bumiyahe papunta sa headquarters nila Rico. Binilhan na din ni Rico si Tim ng makakain dahil paniguradong hinihintay siya noon dahil magpapalibre. Best friend talaga kayo ni Tim, ano? Oo, mula college hanggang ngayon. Kaya kahit ilang beses ako niyang asarin, hindi ako apektado. Pansin ko nga. Saad ni Amaya. Pansin? Tumangutango ito. Oo, nung kasal natin. Palagi kanyang inaasar to the point na namumula ka na sa inis dahil sa kanya. Best friend ko yun kaya kahit anong galit ko, hindi yun matatakot sa akin. Bahagya namang natawa si Amaya dahil sa sinabi nito. Maya-maya pa ay huminto na sila sa isang matayog na building na may nakaukit na GTFA. Inalalayan siya ni Rico pababa. Pagpasok nila sa loob ay halos mapatay na si Amaya sa titig ng mga babaeng agent na nasa ibaba. Magkahawak kamay kasi sila, kaya halos tumagos sa katawan niya ang nakakamatay nilang tingin. Pumasok sila sa isang silid. Mas maraming agent ang naroon. May kanya-kanyang mesa sila. Sinalubong naman sila ni Tim. Oh, ano't nandito yan? Si boss. Tanong ni Rico nang hindi man lang pinapansin ang naunang tanong ng kaibigan. Sa loob. Iniwan nila si Tim sa tabi at pumasok sa loob ng naturang opisina. Isang medyo kasing edad ng kanyang daddy ang nakaupo sa dulo at abala sa binabasang papel. Boss, sabay tikim ni Rico dito. Nagangat ito ng tingin. Oh, anong problema? Napatingin ng matanda sa kanya. Si Amaya po, asawa ko. Pakilala sa kanya ni Rico sa boss nito. Maganda siya, marunong kang pumili. Humahalakhak na saad ng boss nila. Siyempre naman, hindi ako pumipili ng pangit. Papalitan ko po sana ang papeles ko po na nasa inyo. Ilalagay ko po ang asawa ko. Ganun ba? O sige, sasabihin ko mamaya sa admin para maiayos ko. Okay lang ba kung maghintay kayo ng saglit? Okay lang boss, sa labas muna kami. Isang oras silang nakaupo sa tabi. Hindi naman pinabayaan ni Rico si Amaya. Napansin rin yata nito na naiilang siya sa mga kasama nila. Uy, Agent Del Fiero. Balita ko may asawa ka na. Ang bilis naman yata. 5 lalaking agent ang dumating at maangas na tinitigan si Rico at Tim. Yumuko na lamang si Amaya nang magtama ang tingin nila sa isa sa mga lalaki. In fairness sexy at maganda siya. Sang bar mo yung nakuha? Gamit na ba yan? Sabay halakak nito. Umamba naman kaagad ng suntok si Rico sa nagsalita. Tarantado ka. Bastusin mo na ako, wag lang ang asawa ko. Magkakasubukan tayong dalawa. Sigaw ni Rico at patuloy na sinusuntok ang naturang lalaki. Parang nanonood lang ng away sa TV si Tim dahil hindi man lang nito inawat si Rico. Rico, tama na! Rico, ano ba? Sigaw ni Amaya. Nang maawat siya ni Amaya ay nagtatagis bagang ito na nakatitig sa kanya. Tama na, please. Ininsulto ka niya, Maya. At hindi yun okay sa akin. Dapat lang yan sa tarantado na yan. Okay lang ako. Humarap si Amaya sa lalaking nag-insulto sa kanya at malakas iyong sinampal sa muka. Para yan sa pang-iinsulto mo sa akin. Muli niya itong sinampal sa muka. Yan naman, para sa pang-iinsulto mo sa asawa ko. Hindi pa nakontento si Amaya at sinipa ang ibabang bahagi ng lalaki. Umariking-king ito sa sakit. Hinila ni Amaya si Rico paalis sa lugar na yon. Hindi naman maiwasan ni Rico na matawa. Nakasimangot na nilingon siya ni Amaya. May nakakatawa? Sabi mo sa akin, tama na.
Tapos ikaw pala tong walang pasensya at hindi pa nakontento sa sampal. Binasag mo pa yung kaligayahan niya. Gusto mo bang basagin ko din yung sayo? Inis na tanong ni Amaya. Ngumisi si Rico at inilapit ang labi sa tainga ng asawa. Kapag binasag mo to, ikaw din ang kawawa. Kawawa yung flower mo kapag ito ang nabasag. Ano, babasagin mo pa ba? Pangaasar na sabi ni Rico. Hindi tuloy maiwasan ni Amaya na magkulay kamatis dahil sa pinagsasabi ng asawa. Pervert ka talaga. Bastos, bahala ka na nga dyan. Padabog na umalis si Amaya. Patawa-tawa naman siyang sinundan ni Rico. Inabot sila ng hapon sa pagproseso ng papeles. Hindi naman nabagot si Amaya dahil naroon si Rico na minuminuto siyang binubisit. 3 days pala akong hindi uuwi. Starting tomorrow. Isasabak na kami sa misyon dahil sa kinulang agent na sasama. Magiging okay ka lang ba sa kondo? Nasa gitna na sila ng biyahe. Anong oras na ng gabi sila nakauwi dahil sa dumaan pa sila sa kainan. 3 days lang naman. Sasabihin ko na lang yung sa friend ko na samahan ako sa kondo mo para hindi ka rin mag-alala. Baka kasi mabaril ka pa kakaisip sa akin. Nakangisi na sabi ni Amaya. Ewan ko sa'yo, Amaya. Hindi inakala ni Rico na ganito ang epekto ni Amaya sa kanya. Bawat dampi ng balat nito sa kanya ay para siyang nasusunog. Nahuhulog na yata ako. Sabi niya kay Tim. Inalapag ni Rico ang bote ng beer. Seryoso itong nakatingin kay Tim. Di aminin mo. Bakit natatakot ka? Marriage for protection na nga meron kami. Paano kung hindi kami pareho ng nararamdaman? Hindi ko kaya ang sakit. Si Amaya ang unang babaeng mananakit sa akin ng ganito kasagad. Umuurong ang dila ko sa bawat sinusubukan ko na magsalita. Hay naku pare ko, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Sa una pa lang, alam ko na mahal mo na, kaso natatakot ka. Parte ng pagmamahalan ng masaktan. Kung hindi ka mahal, di ipakita mo kung bakit deserve mo siya. Ano, susuko ka na lang. Psh, hindi ganyan nung nakilala ko na Rico Del Fero. Tumayo si Rico na ikinataka naman ni Tim. Oh, saan ang punta mo? Uwi na. Narinig ni Rico na may sinabi pa si Tim, ngunit hindi niya ito binigyan pa ng pansin. Gusto niyang makita si Amaya at aminin na ang totoo. Wala na siyang pakialam kung hindi siya nito mahal sa ngayon. Gagawin niya ang lahat upang matutunan din siya na mahalin ng asawa. Malalaki ang naging hakbang niya paakyat sa kondo. Ngunit bago pa siya tuluyan na makapunta sa unit niya ay nakareceive siya ng tawag mula kay Amaya. Umuwi ako sa atin. Sinundo ako ng pinsan ko. Hello? Pinsan to ni Amaya. The fake marriage is off. Ako na magpoprotekta sa pinsan ko. Sigaw nito sabay off ng tawag. Mahigpit ang pagkakahawak ni Rico sa cellphone niya. Alam nitong ang pinsan ni Amaya ang may gustong pumatay sa ama nito upang ito ang tumakbong governor sa susunod na termino. Nakapag-usap sila ng ama nito kasama ang ama ni Rico. 3 lang silang nakakaalam. Matagal na din na may lihim na pagtingin ng pinsan nito kay Amaya. Isa itong drug dealer, kung kaya't hindi ito dapat nakakawala na lang. Ngunit ano nga ba ang hindi kayang gawin ng pera? O na pa, meet me at the intersection palabas ng Maynila, Tim. Hawak si Amaya ng pinsan niyang baliw. Ha? O sige, on the way. Mabilis na dumaan sa shortcut si Rico at nag-overtake na sa lahat ng nasa harapan niya na sasakyan. Palabas na siya ng Maynila. Huminto siya sa tabi at lumabas naman sa sasakyan si Tim. Inabot nito ang baril niya. Nagpaalam na ako kay boss. Tumawag na rin ako kay governor. Nasa mansyon daw nila dahil sa party. Magdadala ba ako ng backup? Huwag na muna natin hulihin. Ang utos ni dad at governor ay hintayin ng ama nito na lumantad din. Baka mas lalong magtago. Iniwan na ni Tim sa tabi ang sasakyan. Tumawag na siya sa headquarters upang kunin ang kotse niya at dalhin sa HQ. Dumiretso kaagad ang dalawa sa mansyon ng mga Julian. Sinalubong naman sila ng ama ni Amaya. Nasa loob sila. Dumiretso na si Rico at Tim sa loob at nakipag-usap sa ama ni Amaya. Gumala kaagad ang mata ni Rico upang hanapin ang asawa. Nang makita niya ay madilim ang titig niya sa pinsan nito na mabilis nitong inagaw ang kamay ni Amaya na hawak ng pinsan nito. Rico? Gulat na sambit ni Amaya sa pangalan ng asawa. Anong problema mo ha? Naagaw na ng dalawa ang atensyon ng mga bisita ng pamilyang Julian. Ikaw ang problema ko. Malamig na sinalubong ni Rico na nakakamatay na titig ang pinsan ni Amaya.
Kilala mo ba kung sino ako, ha? Nasaan ba ang security dito at kung sino-sino lang pinapapasok nyo, ha? Oo naman. Kilalang kilala kita, Alfredo Julian. Hindi ba pinsan mo si Amaya Julian, asawa ko? Baka sa mukha ng pinsan ni Amaya ang gulat. So, ikaw ang asawa ng pinsan ko? Sino ka ba? Kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Agent Rico Dulfero. At ako ang taong huhuli sa'yo sa mga susunod na araw. Aangal ka pa? Ngayon, kung wala ka ng tanong, aalis na kami ng asawa ko. Saan ni Rico kay Alfredo? Nanlisik sa galit ang pinsan ni Amaya. Tandaan mo, girlfriend nga naagaw. Asawa pa kaya? Saka, arranged marriage lang naman ang lahat, di ba? Hindi mo naman mahal yung pinsan ko. Baka sa mukha ni Rico ang galit. Kanino mo naman nakalap ang impormasyon na hindi ko mahal ang asawa ko? Iharap mo siya sa akin at mag-uusap kaming dalawa ngayon mismo. Maotoridad na sabi ni Rico. Hindi naman yun nagustuhan ni Alfredo at akmang bubunot ng baril nang makitang pumasok si Tim kasama ang ama ni Amaya. Parang naging maamong tupa si Alfredo. Amaya, sa akin ka lang. Tandaan mo yan. Sigaw nito bago lumabas ng mansyon. Mabilis naman niyakap ni Amaya si Rico. Hindi nito naiintindihan ang nangyayari. Hindi rin nito alam na may gusto sa kanya ang pinsan niya. Ayos ka lang? Tanong ni Rico nang makakalas na si yakap mula sa asawa. Thank you dahil dumating ka. Naiiyak nitong Saad. Bakit ka umalis sa kondo? Hindi ba sabi ko sa'yo magstay ka lang doon? Tumawag ka sana kung may problema. Ni Rico sa asawa. Sabi kasi ni Alfredo, pinatawag ako ng parents ko. Thank you for saving us. Niyakap ni Rico si Amaya. Walang pakialam ang binata kung agaw atensyon sila. Ang mahalaga ay kasama niya ang babaeng mahal niya. May sasabihin sana ako, Iko. Kumala si Rico at pinagmasdan si Amaya. Ano yun? Pwedeng sa kwarto na. Sumang-ayon naman si Rico. Hindi alam ni Maya kung saan magsisimula na magpaliwanag. Gusto na itong umamin. Oo, ang aminin ang nararamdaman niya. Nung pumayag kang magpakasal, wala ka bang girlfriend that time? Paningula nito. Bakit mo naman natanong? May problema ba? Wala akong girlfriend dahil wala sa vocabulary ko that time ang maghanap ng asawa o syota. But nagulantang ako one day na may mahal pala ako. Parang nanikip bigla ang dibdib ni Amaya nang marinig ang sinabi ni Rico. Mahal na yata kita. Pabulong na sabi ni Amaya. Ako rin. Hindi yata pero totoo na at sigurado. Simula nang makita kita sa nang naglalakad, parang may kung anong mahika na tumama sa akin. Nagulat ako dahil never ako naging ganto sa mga naging kafling ko. Masaya ako dahil ikaw ang naging bride ko that time. Nagduda pa ako nung nalaman ko na hindi na pala bastang pag-aalala ang nararamdaman ko. Dahil naging totoo na pala gusto kong maging asawa ka. Hindi pang madalian kundi pang habang buhay. Hindi yan joke, di ba? Iniisip ng dalaga na maaaring pinapatulan ng ni Rico ang sitwasyon para paglaruan siya at ang damdamin niya para sa asawa. Bakit naman kita paglalaruan? Ginagago ko na yata yung sarili ko kung paglalaruan kita. Mahal kita, Maya. At pangako ko, pagkatapos ng investigasyon at misyon ko na pagligtas sa'yo at sa parents mo, magpapakasal tayo. Walang halong kontrata o anumang kasunduan ng magulang natin. Hindi inaasahan ng dalagan sa gabing yun ay mangyayari ang honeymoon nila. Wala sa ideya nito na tatakbo sa ganung bagay ang lahat. Napansin na lamang ni Amaya na nasa ibabaw na niya ang asawa at abala sila sa pag-abot ng rurok ng langit. Tanghali nang nagising si Amaya. Pagod at sobrang sakit ang kanyang katawan. Wala na ang asawa sa kanyang tabi. Muli siyang nakaramdam ng pagkalungkot dahil sa kung ano-ano ang nasa isip niya. Mabigat sa loob niya nang bumaba siya sa silid at nagtungo sa dining area nila kung nasaan ang parents niya na abala sa pagkain. Iya, kain ka na. Umupo ito sa tabi ng kanyang ina. Good morning, Mami. Daddy. By the way, maagang umalis si Rico at bumalik na Maynila. Magpaplano na sila sa paghuli sa kapatid ko at sa anak nito na si Alfredo. Kaya mamaya, ay lilipat tayo sa safe house. May mga convoy tayo mula sa agent headquarters nila Rico. Napanatag naman si Amaya nang marinig na umalis lang pala si Rico upang tapusin ang misyon nito. Umiti na lamang siya sa kanyang ama. Nakarating sila ng ligtas sa safe house.
Punong-puno ito ng bantay na animoy royal family sila. Naisipan ni Amaya na tawagan saglit si Rico upang kamustahin, ngunit hindi ito ma-reach out. Sumapit na lamang ang gabi at habang lumalalim iyon ay walang natanggap na tawag o kahit text man lang si Amaya mula sa asawa. "Anak, hindi ka pa ba matutulog?" Tanong ng kanyang ina. "Mamaya na, Mami. Hindi pa po ako inaantok eh. Mauna na po kayo ni Daddy. Susunod rin po ko." Sagot nito sa ina. Tumangulang ang kanyang ina at iniwan siya sa veranda. Malalim na ang gabi, ngunit wala pang tawag si Rico. Kung ano-ano na ang nasa isip ni Amaya na maaaring mangyari. Hilot-hilot naman si Rico sa noo habang pinagmamasdan ng profile ng mag-ama na si Julian. "Nahihilo na ako kakabasa ng mga to." Reklamo ni Tim na nasa tabi niya lang. Inutusan kasi sila ng kanilang boss na asikasuhin na ang problema ng pamilya ni Governor Julian. "Hindi lang ikaw, kaya huwag kang reklamador dyan, Tim. First mission natin to." Sabat ni Rico. Hindi pala joke yung mga misyon. Akala ko tamang huli at baril lang kaaway. Natatawa pa nitong Saad. "Oo, kaya huwag kang feeling madali ang misyon dyan. Oh, kamusta pala kayo ni Amaya?" Inilapag na muna ni Rico ang hawak na papel at nilingon ng kaibigan. "After nitong misyon natin, bala ko siyang pakasalan ulit. Pero this time ay totoo na." Hindi mawala ang malawak ng ngiti ni Tim nang marinig iyon mula sa kaibigan. "Uy, basta ninong ako ah." Sabay kindat nito. "Sira, diyan ka magaling eh. Maghanap ka na ng sayo at bigyan mo na rin ako ng inaanak no." Sabay hampas ni Rico sa ulo nito. Maya-maya pa ay pumasok na ang boss nila. Seryoso ang mukha nito. Lahat sila ay tumayo at sumaludo. "Sit down." Mabilis naman na sinunod ng mga naroon na agent ang sinabi nito. "Bago nyo huliin ang malaking isda, kailangan muna natin mahuli ang mga maliliit. May nakalap akong balita. May club sila na pinapatakbo dito sa Maynila. Doon nangyayari ang deal ng droga at mga baril na hindi lisensyado ng gobyerno. Gusto ko na bigyan nyo ng kaunting pasalubong ang mga naroon. Mas mabilis natin na mapapalabas ang mga naglalakiang isda kung mabubulabog natin ang lungga ng mga maliliit." "Kung ganun po boss, 10 ang lugar na to." Nag-flash sa LED TV nila ang mapa kung nasaan naroon ang naturang club. "Sarado to kapag gabi, tulad din ng ibang club. Kung kaya pagsapit ng alas 12 ito nagbubukas. Ayon sa intel natin sa loob, mahigpit ang security dito. Kaya magdoble ingat kayo sa pagpasok. Lahat ng mga nasa loob ay tikom ang bibig patungkol sa mga taong naglalaki ang tao na pumapasok sa loob ng club. Kaya aasahan nyo na wala kayong makukuha sa kanila kahit na 1 sentimo na o impormasyon." Napatangu-tangu ang naroon at binasa ang iba pang detalye na ibinigay ng kasama nila. "Hindi ko maintindihan boss, bakit medyo magulo ang info sa club na to? Dahil hindi nila gusto na may makakaalam na iba tungkol sa totoong ganap nila sa loob. Sang-ayon ako kay Team Boss. Base sa nakalagay mula sa info mismo nila, ang ganda at malinis na walang bahid ng maruming trabaho. Pero base naman dito sa intel natin, halos sinalo nila lahat ng maruruming trabaho sa black market. Yun ang dapat nating malaman pa. Sino-sino ang kabilang sa black market? Ano ang koneksyon nila sa mga politiko? O sino ang pinakapinuno nila? Mukhang kahit matapos ang gulo sa pamilya ni Gov. Julian ay mananatili pa rin ang questionin ng kung sino ang nasa loob ng black market. Sino pang politiko ang involved dito? Sa ngayon, hindi na muna natin isasali sa misyon ng black market. Kung pagkatapos mismo nito, hahanapin at kikilalanin naman natin ang black market members." Sang-ayon ng lahat na naroon, hindi nila alam kung ano at sino pa ang kalaban nila, lalo na't napasok sa kwento ang black market. "Tim, sa tingin mo, may mga agent rin kayang kasapi sa black market?" Tanong ni Rico habang nasa kanilang mga mesa. "Wala namang masama kung iisipin mo din yan. Saka, base sa mga naririnig ko tungkol sa black market, pera ang umiikot sa lugar na yon. Kung sa mga mafia ay kapangyarihan at posisyon sa isang organisasyon, ang black market naman ay pera. Timbangan ng pera, paramihan ng pera. Parang iisa lang sila ng gambling world. May pagkakaiba rin ngunit talaga magkakapareho." Muling binuklat ni Tim ang papel na kanina pa'y hawak ni Rico. Yung profile ng mag-ama ay halos pareho lang. Medyo boring. Saad ni Rico. "Alam mo, kahit gaano pa ka-boring yan, mission to. Ayan na naman ang ugali mong dakila.
Maaga tayong mamamatay niyan dahil sa pagiging bayani mo, Tim. Palibhasa, wala kang uuwian asawa eh. Nasus, kailan mo pa naging priority ang pagmamahal? Mula nang dumating si Amaya, nagkaganyan ka na. Kapag ikaw mamatay sa kilig, hindi ako makikiramay. Pang-aasar na sagot ni Tim sa kanya. Kung hindi lang kita kaibigan, baka nasapak na kita. Mali, baka napatay na kita sa sobrang pang-aasar mo sa akin. Kaya nga kita kayang mapikon eh, dahil kilala natin ang isa't isa. Kaya kahit ilang beses mo kong pagbantaan na papatayin o kahit na ano pa man dyan, alam kong hanggang banta ka lang. Sabay halakak nito kay Rico. Niniwian lamang siya ni Rico. Alam na alam nila ang isa't isa, kung saan aasarin at paano mapikon ang mga sarili nila. Sabay tayong pupunta bukas sa club, kaya hintayin mo ko, Tim. Talagang masasapa kita kapag iniwan mo ko. Ngumisi si Tim sa kanya, kaya't alam na ni Rico na mang-aasar naman ito. Subukan mong ibukay ang bibig mo, lalagyan ko talaga ng tape. Banta na naman ni Rico. Pikon. Humalakhak si Tim. Hindi na lamang binigyan ni Rico ng pansin ang buong araw na pagbubwisit ni Tim sa kanya. Maaga na pumasok ang dalawa para maghanda sa operasyon nila mamayang gabi. Ipinigay na sa kanila ang isusot nila na damit. Wala pang graduation, ngunit sasabak na sila sa isang misyon. Nasa kabilang agent headquarters pa kasi ang ibang agent nila. Kung kaya't kailangan na kumuha ng training muna upang isama. Una nilang misyon itong magkasama at iisa lang ang dasal ng dalawa, ang magtagumpay dito. Nakahanda na ba kayo? Tanong ng boss nila, nakakapasok lang. Sabay-sabay silang sumaludo. Yes, boss. Mabuti naman kung ganun. May bago akong nakuha na intel. Hindi ko alam kung ngayon lang ito naganap. Ayon sa intel natin sa loob, may mga politiko na dadating sa club at may mga dalang pera para bumili na sa black market ng mga strippers. Kung mamamatsagan nyo sila, mamaya, hulihin nyo na rin. Kung may manlaban, alam niya ang gagawin sa kanila. Malaking misyon to at sa atin na ay natas dahil walang ibang agency ang makakahawak. Kaya huwag niyong ipaya ang headquarters natin. Do you understand? Yes, boss. Sabay-sabay na saad ng mga naroon. Mabuti at nagkakaliwanagan tayo. No distraction at this point. Kung emergency, din understood yan. Pero kung puro kalokohan lang, bigyan niyo muna ng pagsasantabi. Do you all agree? Tumango ang lahat ng naroon. And by the way, sasamahan kayo ng intel ko pagpasok doon para hindi mabulyaso ang plano natin. Walang lalabas sa pyramid plan natin, kundi lahat kayo na nasa loob ay mamamatay. Lumabas na ang boss nila at naiwan muli sila upang maghanda. Nagtungo na muna si Rico sa field kung saan sila nagtitraining na bumaril at combat. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng putok ng baril. Gagawin niya ito para sa pamilya ng babaeng mahal niya. Mukhang nahahasa na lalo ang paggamit mo yan, Agent Del Fiero. Napalingon naman si Rico sa nagsalita mula sa kanyang likuran. Boss, sumaludo pa siya upang magbigay galang. Desidido ko talagang ipanalo to para sa kanya. Lumapit ang boss nito at kinuha ang isang armas na nasa tabi niya. Nangako rin po ako sa pamilya ko at ang sinumpaan kong tungkulin, ang pagsilbihan ng mga naaapi at biktima ng maling hustisya. Alam mo, ganyan na ganyan din ako dati. Kung hindi ko siguro pinaira lang pride ko noon, siguro kasama ko pa ang mahal ko. Mabuti na rin siguro yun dahil mas masaya siya ngayon sa pinili niya. Hindi pala kwento ang boss nila kung kaya't nagulat si Rico nang bigla itong banggitin ang personal na karanasan sa kanya. Bakit hindi niyo po pinaglaban? Fixed marriage siya sa ibang lalaki. Sinubukan ko na ilaban pero siguro dahil siya yung tamang tao sa maling panahon ko. Kaya sabi ko noon, walang ibang babae akong mamahalin maliban sa kanya. Tingnan mo hanggang ngayon, wala sa vocabulary ko ang maghanap ng iba dahil hinihintay ko siya. Sobrang sakit pala ng love story niyo, boss. Marami akong natutunan ng dahil doon. Kaya ang may papayo ko sa'yo, ingatan mo yung babaeng sobra kang mahal ngayon. Pahalagaan mo hanggat humihinga ka. Huwag kang tumulad sa akin na napuno ng paghihinayang dahil hindi ko siya pinili kahit na pinili niya ako. Opo, boss. O sige, good luck sa mission niyo mamaya. Kung kailangan niyo ng backup, call me. Hindi ko kayo pababayaan na maipit doon. Ibinigay ng kanyang boss ang baril na inayos nito. Nakaposisyon na sila at hinihintay na lamang ang pagsapit ng 12:00. Bumili na muna ng kape si Rico at isinama niya si Tim. Kung kaya't inis lang ang idinulot nito sa kanya. Nga pala pare ko, wala ka ba talagang balak
Mabilis na niyang binatukan si Tim sa ulo. Aray! Bagay sa'yo yan. Paulit-ulit ka na rin sa kakatanong. Nakakabingin sa tenga. Tapos na ako sa ganyan, Tim. Seseryosohin ko na ang pag-aasawa. Kaya ikaw, imbis na magbabad ka dyan sa pambababae mo, hanapan mo na rin yan para sa'yo. Alam mo naman sabi ni Tadhana sa akin, Tim eh. Huwag kang magmadali. Ibibigay ko siya sa'yo sa tamang panahon. Hindi ko natanong ang exact date. Sayang, haabangan ko pa naman sana. Sagot nito na mas lalong ikinainis ni Rico. Iniwan niya ang kaibigan at lumabas ng kotse. Ibang-iba ang gimikan nila. Mas makakapasok sila kumpara mga normal lang na dumadayo sa loob ng club. Lumipas ang ilang oras ay sumapit na ang pinakahihintay nilang oras. 12:00 na. Bravo team, standby. Papasok na kami ni Agent De Vera. Imporma ni Rico sa mga kasama. Copy that, Agent Del Fiero. Bago sila tuluyan na makapasok sa loob ng club, ay humarang kaagad ang naglalakihang lalaki sa entrance. Naku boylet! Mga bagong customers yung mga yan. Papasukin nyo. Lumabas ang isang bakla at hinampas nito ang hawak niyang pamaypay sa isang security na humarang sa amin. Siya ang intel na tinutukoy ng boss nila Rico na sasama sa kanila papaloob. Pinapasok naman sila. Hindi lang silang dalawa ni Tim na pumasok, kundi nagsama din sila ng 5 tauhan na maaaring maging backup kung magkagulo sila sa loob. Dumating na yung tinutukoy ko sa tawag kay boss kanina. Naroon sila sa table malapit sa inyo. Naka-reserve na yan. Tumango ang dalawa at nagtungo sa table nila na tinutukoy ng bakla. Rinig na rinig ng dalawa ang usapan. Hinihintay na lamang nila ang palitan at saka lulusob para sa raid nila. Inabot na ang attache case. Bulong ni Tim. Tumayo ang isa sa kasama nilang agent. Kinuha nito ang balde at itinaas sa mga naroon. Raid to! Walang lalabas! Nagulantang ang lahat ng naroon at hindi alam kung saan tutungo nang malaman na nasalakay sila ng mga agent. Teka, hindi niyo ako kilala? Ako ang mayor na. Pasensyahan tayo, mayor. Pero wala kaming pakialam kung anak o ikaw ang mayor. Pinunasan ni Rico ang naturang lalaki kasama ang mga kasamahan nito. Magsisisi kayo. Banta ng isa na hawak ni Tim. Baka kayo. Balik ni Rico. Sabihin nyo sa naguutos na hindi kami masisindak sa kanya. Malalagot kayo dito. Dalhin niyo mga yan dito. Nabibingin na ako sa mga pinagsasabi nila. Saan ni Rico? Sige na, lahat ng ebidensya dalhin niyo. Huwag kayong magtitira na o magbubulsa. Ani naman ni Tim. Pagdating nila sa headquarters ay kaagad na naglatag ng susunod na misyon ang boss nila. Hindi na muna tumawag si Rico sa asawa dahil hindi pwedeng matrace kung nasa ang safe house sila nagtatago. Isa ito sa cargo shipping na paparating bukas. Kailangan, hindi nila mailabas sa mga laman nito o madiskubre ng buyers nila. Hulihin nyo lahat ng nasa barko na yon at alamin nyo rin ang lugar kung saan nagmula ang barko. Kung magpapakanta nyo ang mga ruta nila ay mas mainam yon. Anong laman ng cargo, boss? Agap na tanong ni Tim. Illegal shipment ng drugs at firearms, kaya hindi yan pwedeng mailusot sa black market. Kung hindi, mahihirapan na tayong makuha pa yan. Mukhang hindi talaga magpapatinag ang black market kahit na bumagsak pa ang negosyo sa club. Kaya nandito na naman sila para sa cargo. Inaasar nila tayo, boss. Puna na sabi ni Rico habang hawak ang folder. Alam ko naman yun, Rico. Hayaan mo sila dahil sila na mismo ang magdadala sa atin sa mag-amang Julian. Sana lang na hindi matuntun nila ang pinagtataguan natin sa pamilya ng asawa ko. Sambat ni Rico. Kaya dapat maunahan natin sila. Kung hindi, tayo ang mauunahan nila. Maaga kayong lahat pumasok bukas. Ibibigay ko ang plano. Naramdaman ni Rico ang tapik sa balikat. Hindi siya mapakali hanggang sa hindi nakikita sa reha sa mag-ama. Malapit na dating mahuli, tiwala ka lang. Saka, marami silang bantay doon, kaya imposibleng mahanap pa nila. Salamat, Tim. Kahit tarantado ka minsan, hindi ka nawala sa tabi ko. Loko, ang drama mo. Singhal ni Tim kay Rico. At least hindi corny. Mas lalong natawa si Rico dahil sa naging itsura ni Tim nang tawagin niya itong corny. Sa kondo ni Rico nakatira si Tim, kaya para na silang magkapatid kung magturingan. Kinaumagahan ay kumpleto na ang mga naroon. Kakaiba ang operasyon nila ngayon dahil umaga nila aabangan ng cargo shipment, kaya mas mahirap ito para sa kanila. 10:00 mamaya dadating ang cargo, o baka mas maaga pa dyan. Aalis kayo dito ng mas maaga.
After madismiss ang meeting, dapat makaalis na kayo bago mahuli ang lahat. Kung ganun boss, mabilis ang plano to. Oo, kaya dapat mag-ingat kayo sa plano nyo. Dito na natin mahuhuli ang bitag sa mag-ama. Kaya pag pumalpak to, ubos tayong lahat. Magsisimula muli tayo sa umpisa. Pagdating nila sa pantalan ay eksakto naman na paparating na ang barko. Nag-aabang na ang mga kasamahan nila. May getaway rin, kung sakaling may makatakas. Nandito si Alfredo. Balita ni Tim. Eddie Goods, mas mapapabilis ang paghuhulan natin sa kanila. Sagot naman ni Rico. Narinig na nila ang hudyat ng kanilang leader. Kaagad naman na naalarma ang mga tauhan ni Alfredo at nagpaputok nang mapansin sila. Napatago sina Tim at Rico sa likod ng mga container. Mabilis naman na binak-upan ni Tim si Rico upang mahabol si Alfredo. Nagkagulo sa pier at mas dumoble pa ang hirap nila nang magkagulo rin ang mga taong naroon. Secure the civilians! Sigaw ng kanilang leader. Tim, ikaw nang bahala sa ibang kasama ni Alfredo. Huwag mo silang pababayaan na umabot sa mag-amang gunggong na yon. Utos ni Rico. Mabilis na tumango si Tim at umikot sa kabila upang sundan ang ibang nakatakas, habang si Rico ay porsigido na mahuli si Alfredo. Nang kanya itong maabutan, ay mabilis niyang sinunggaban dahilan upang mapahiga sa semento. Bitawan mo ako, gunggong ka! Sigaw ni Alfredo sabay sipa ng malakas sa tiyan ni Rico. Napaatras naman ito. Tumakbo si Alfredo palayo. Ngunit mabilis na abutan ni Rico at walang humpay na pinagsususuntok. Hindi naman nagpatalo si Alfredo at nakipagbunuan na rin. Hindi mo kilala ang binabangga mo, Del Fiero. Nagkamali kayo ng kinante. Hindi kami nagkamali, baliw. Dahil sa mga oras na to, panigurado akong hinuhuli na ang tatay mong adik din. Sigaw ni Rico. Mabilis niyang tinadyakan ng tiyan nito at tumayo upang kunin ang baril. Ngunit sinipa yun ni Alfredo palayo sa kamay ni Rico. Hindi naman yung nagustuhan ni Rico kaya mabilis niyang sinipa si Alfredo. Ngunit imbis na matakot si Alfredo sa sinabi nito. Ano sa tingin niyo sa amin ha? Tanga? Mga sira. Kung mahuhuli niyo kami, hindi namin ituturo ang black market. Hindi na kailangan dahil nagsalita na ang isa sa mga tuta ng black market na nahuli namin kagabi sa club. Kompleto na ang impormasyon namin sa black market. Kaya mga susunod na araw, magkikita-kita kayo ng amo mo sa kulungan. Baka sa mukha ni Alfredo ang gulat. Mga wala talagang kwenta mga yun. Dapat talaga sa mga yun pinapatay na eh. Mga pulpol. Tatakutin lang ay maiihi na. Bahagyang natawa si Rico sa sinabi nito. Pulpol rin pala mga tauhan sa black market. Kaya kung mapapatay ka ngayon ay walang silbi pa. Dahil ang impormasyon na kailangan namin, nasa amin na. Humalakak naman si Alfredo at mabilis na sinipa sa paa si Rico. Nawala ng balanse si Rico at napahiga. Bumangon at pinulot nito ang baril. Kung mamamatay ako ngayon, isasama kita. Saan nito? At ikinasa ang hawak na baril. Ngunit bago pa nito maitutok kay Rico, ay isang putok na ang nagmula sa hindi kalayuan. Naroon ang kanyang kaibigan na si Tim at kasama ang iba pang agent. Secure the perimeter! Sigaw ng kanilang leader. Lumapit naman kaagad si Tim kay Rico at inalalayan nitong tumayo. Sira ulo ka talaga. Paano na lang pala kung hindi kami dumating? Eh di pagpepiesta na ng uod yung katawan mo. Sabay batok ni Tim sa kanya. Psh, parang hindi mo naman ako kilala. Alam mo naman na may uuwian pa ako. Tapos magpapakamatay lang ako. Sira ka talaga. Nahold nila ang cargo at hindi ito tuluyang naibenta sa black market. Alam na nilang magiging malaking gulo yun sa lahat, kaya kailangan nilang mas maging handa. Pagkalipas na ng 2 araw ay hindi pa rin nakauwi si Rico. Nanatili sila sa headquarters at hinihintay ang final na utos ng kung anong nangyari sa ama ni Alfredo. Boss! Nagulantang sila nang biglang pumasok ang kanilang boss sa gitna ng pagmumuni nilang lahat. Nakatakas ang ama ni Alfredo Julian at kailangan natin siyang mapigilan na makaalis sa Pilipinas. Kung ganun po, magpapalatag na kami ng checkpoint sa buong Pilipinas at i-hold namin ang passport nito. Saad ng isa sa kanila. Tumango naman kaagad dito sa kanila. Pinaling nito ang tingin sa dalawang magkaibigan. Bumalik kayo sa safe house. Secure niyo ang pamilya ni Governor Julian, Agent Del Fiero. Isama mo na si De Vera. Tumango naman ang dalawa. Nagsama sila ng mga tauhan sa biyahe. Mas lalong naging magulo ang lahat ngayong nasa kalsada pa at nakakagala ang ama ni Alfredo. Alam rin nila na nagngingit-ngit yun sa galit pagkatapos nilang mapatay ang anak nito sa engkwentro sa pier.
Nang makarating sila ay mabilis na bumaba ang mga agents at sinalubong naman sila ng mga kasamahan na nagbabantay doon. Kumusta ang pamilya Julian? Tanong kaagad ni Tim. Sumunod naman na bumaba si Rico. Secure the area. Huwag niyong palalabasin ang pamilyang Julian sa loob. Hindi pa man sila nakakasimula sa kanilang tungkulin ay may sumabog na sa hindi kalayuan hanggang sa tinadtad sila ng putok ng baril. Napamura nang wala sa oras si Rico at mabilis na nakipagpalitan ng putok. Rico, papasok ako sa loob. Tingnan ko ang pamilyang Julian. Hindi na nakasagot si Rico dahil sinunod-sunod sila ng putok ng baril. Mukhang nasundan sila ng mga ito. Mas lalo siyang kinabahan nang makarinig ng pagsabog sa loob. Kaya otomatiko niyang sinabihan ng ibang agent na samahan siya sa loob. Pagpasok niya sa loob ay naroon sina Tim at nakatutok ang mga baril. Hawak ng ama ni Alfredo si Amaya. Ang mga magulang naman nito ay hawak na nila Tim. May tama sa braso si Governor Julian. Mas lalong uminit ang ulo ni Rico na makita ang asawa nitong may hawak ng taong gusto silang patayin. Sige, lumapit kayo. Tingnan ko lang kung hindi kayo manginginig kapag pinasabog ko ang bungo nito. Kuya, bakit mo ba ginagawa to? Nasa sayo na lahat noon, pero anong ginawa mo? Sinira mo lang. Kahit namimilipit na si Governor Julian ay pinilit nitong magsalita. Talaga? Hindi ba ikaw naman ang paboritong dakilang anak noon? Kaya nga sobrang galit ako sa'yo noon eh. Pati girlfriend mo, kinanti ko na. Para maramdaman mo ang sakit at magrebelde ka. Pero ano nangyari? Ikaw pa rin ang kinampihan ni na mama at papa. Parang hindi ako nag-e-exist. Kaya hindi mo ako masisisi na isang katulad ko. Sigaw nito. Mr. Julian, walang kinalaman ang anak ng kapatid niya sa gulo na to. Sabat naman ni Rico sa usapan. Wala nga, pero siya ang magbabayad sa lahat ng utang ng kanyang ama. Gusto kong iparamdam sa kapatid ko ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Lahat-lahat. Mr. Julian, kahit mapatay niyo ang anak ng kapatid niyo, hindi pa rin mababago ang lahat ng nangyari noon. Singit naman ni Tim. Umiling-iling ito sa kanila. Bakit? Kung mamamatay ako ngayon, isasama ko na ang pinakamahalaga kong kapatid, ang anak niya. Kinuha nito ang isang bomba. Sabay-sabay silang napasigaw sa pangalan nito. Paraanin niyo kami. Kung ayaw niyo, dito tayo magkakapira-piraso. Ibaba niyo yung mga baril niyo. Lahat sila ay napatingin sa leader nila at hinihintay ang hudyat nito. Tumango ito at dahan-dahan na ibinaba ang hawak na baril. Sumunod naman ang lahat ng naroon. Sumakay sa isang kotse ang matanda kasama ang pamangkin nitong si Amaya. Nang makaalis sila ay mabilis na sinundan nila ni Rico yun. Nagkapalitan ng putok ng baril. Mas lalong binilisan ang patakbo upang maabutan nila. Tim, kanan mo! Utos ni Rico. Mabilis naman silang kumanan hanggang sa maabutan na nila ang kotse. Humarang sila sa gitna nito at nakahanda na ang baril ni Rico. Hindi man lang nagkaroon ng takot sa pagitan ng dalawa. Ipinutok ni Rico yun at tumama diretso sa ulo ng matanda. Mabilis silang tumalon sa kotse. Bago pa ito mabunggo ng sasakyan ng matanda, lumipad yun sa ere at bumaliktad. Mabilis pa sa takbo ng oras na lumapit ang dalawa upang hilain si Amaya. Tumatagas na ang gas at kapag ito ay hindi makalabas ay maaaring maisama siya sa sasabog. Ihiko! Rinig niyang tawag ng asawa. Pinagtulungan ng dalawa na hilain ang pagkakaipit ni Amaya. Nang magtagumpay ay mabilis silang tumakbo bago yung tuluyang sumabog. Napayakap ng mahigpit si Rico kay Amaya. Ngayon ay panatag na ang loob nilang wala nang manggugulo pa. Okay ka lang? Tanong ni Rico sa asawa. Tumangutango ito at dinampayan naman niya ng mabilis na halik. Kadiri kayong dalawa. Maya nga kayo. Nandito ako oh. Grabe, parang hindi ako nag-i-exist kung magtukaan kayo dyan. Nakabusangot na sabi ni Tim. Natawa na lamang ang dalawa. Maghanap ka na nga kasi ng sayo, Tim. Para naman mabawasan ang pagiging ampalaya mo. Singhal ni Rico sa kanya. Never. Ayoko magpatali sa kahit kaninong babae, no? Over my dead hot body, Rico. Tinawanan na lamang siya ni Rico. Kulang na lang kasi ay sabitin ng kaldero ang nguso ni Tim na nainis dito. Makalipas ang ilang araw ay dumating na rin ang pinakahihintay ng dalawa. Ang araw kung saan sila na ay formal na agent. Kakatapos lang ng seremonya at nagkwentuhan ng pamilya ni Rico at Amaya. Lumapit naman ang boss nila kay Rico upang kausapin muna. Congrats, Agent Del Fiero.
Agent De Vera. Thank you, boss. Sabay na sabi ng dalawa at sumaludo na rin. Napabaling naman ito kay Tim. O De Vera, wala ka pa bang balak tumawid sa puting ilaw? Tingnan mo si Del Fiero, masaya na. Muling napasimangot tuloy si Tim na naging dahilan upang matawa si Rico sa kanya. Sasapakin kita, Rico eh. Boss, wala akong balak sumunod sa yapak ng siraulo kong kaibigan. Saka, wala po sa bukabularyo ko maghanap ng girlfriend o asawa na pangmatagalan. Tama na po yung panandalian lang. Naku, narinig ko na yan dati kay Rico, Tim. Tingnan mo ngayon, kinain ang sinabi niya. Kaya huwag kang magsalita ng tapos. Baka malunok mo yan pagdating ng panahon. Bahala ka. Natatawang komento nito kay Tim. Kaya nga boss eh, sabi ko sa kanya ay mabubulunan siya sa mga pinagsasabi niya kapag siya ang na-in-love. Inirapan si Rico ng kanyang kaibigan. Alam na kaagad nitong napipiko na ito sa kanya. O siya, congrats ulit at maghanda na kayo sa susunod yung misyon. Dahil aatupagin nyo naman ang black market. Maiwan ko na kayo dyan ha. Pupuntahan ko pang iba. Umiti na lamang sila at tinanaw na makaalis ang boss nila. Hindi rin siya pinansin ni Tim at iniwanan siya sa pwesto nila. May mission ka pa after nito? Tanong ni Amaya sa kanya. Oo, hindi pa tapos. Pero bago yun, magpapakasal na muna tayo. Hindi naman maiwasan ni Amaya ang kiligin sa sinabi ni Rico. Basta, babalik ka Iko ah. Siyempre, tara na at samahan natin sila sa table. Nagkaroon ng simpleng salo-salo sa mansyon ni Rico. Nagpropose din ito sa gabing yon para sa second real wedding nila. Hindi man alam ni Rico kung hanggang saan ang lahat ng kasamaan sa mundo, ngunit ang mahalaga roon ay kasama niya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ang tanging nasisigurado niya na si Amaya na ang babaeng makakasama niya sa habang buhay at ang magiging ina ng kanilang magiging anak. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Arranged Marriage to Mr. Agent. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!